Iba na ang takbo ng buhay ngayon. Ang laki ng ipinagbago. Ang bilis. Ang teknolohiya, mabilis ang pag-unlad at pagbabago. Kaya naman ang lifestyle ng tao nagbabago din. Ang kabataan, less ang activity sa sports. Nakababad sa computer. Kahit sa pagkain, pati na ang adults nahilig na rin sa fast food. Parang napapabayaan ang kalusugan, kulang sa tamang nutrisyon. For this reason, agriculture must produce more affordable and nutritious food for an ever-increasing population. In recent decades, the Philippines, as with the rest of the world, learned that plants and food deliver substances other than carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, and calories that are needed to support life. They have phytochemicals that enhance man's quality of life. Noong 1990, ang sabi ng isang TV commercial, phytochemicals fight cancer. Ano nga ba yung phytochemicals? Phyto means plant, and chemicals, alam natin yon, mga substances, mga bagay na nandun sa halaman. Tinignan mo nga naman ng mga halaman, di ba? Pagkain ang unang papasok sa ating mga utak. Siyempre, andyan ang carbohydrates, proteins, vitamins, minerals, mga importanteng bagay na ating kinakain. But you know, phytochemicals help promote health and wellness in man. What are these activities of the phytochemicals? They can act like antioxidants, they can be anti-cancer, they can also serve against inflammation, and an important thing, especially these days, cholesterol lowering in men. Now the question is, where can you get all these phytochemicals? And guess what? Fruits and vegetables. That's where you can get plenty of these phytochemicals. Taking the cue, the Department of Agriculture Bureau of Agricultural Research umbrella brings together the capabilities of the University of the Philippines in Los Baños and its own Bureau of Plant Industry to fully tap the potentials of our indigenous plants as sources of phytochemicals for health and wellness. Kaya naman, ang kagawaran ng pagsasaka ay naglungsad ng isang programa. Sa ngayon po, ang amin pong pinagkakaabalahan ay ito pong tinatawag nating indigenous vegetable. Kung sa atin pong payak na pananalita, ito po ay tinatawag nating katutubong mga gulay. Dahil ito'y katutubong gulay, ang ibig sabihin, ito ay nakikita natin sa mga kahit saang lugar dito sa ating kinalulugaran o tinitirahan. Maaari din itong madaling buhayin dahil ito ay hindi na masyadong inaalagaan. Hindi rin ito masyadong kinakailangan lagyan ng fertilizer at hindi rin nilalagyan ng pesticide. So, ang ibig sabihin nito, kung tayo magtatanim nito ay nagdadagdag ito ng nutrisyon sa atin dahil ang mga halamang ito ay kalimitan ay mas mataas ang kanilang mga vitamins, minerals at nagpo-provide pa ng fiber sa atin. Ang Technodemo project na ito ng indigenous vegetable ay ating conceptualize dahil gusto nating ma-improve ang ating nutrisyon. Kung ating matandaan ang nutrisyon na natin mga Pilipino ay napakababa ang consumption lalo sa vegetable, 39 kilos per annum lang. So, kung tayo ay kakain ng ganitong gulay, indigenous vegetable, ating ina-anticipate na may improve natin ang ating nutrisyon at tayo makakain ng about 60 kilograms per annum. Bukod diyan na may improve pang ating nutrisyon, madali lang siyang palakihin o alagaan sa ating bakuran. Kung tayo ay isang ordinaryong housewife, ay pwede natin itong itanim kahit sa maliliit na containers or sa limited space. At kung gusto na nating magluto, atin nang mapipitas ito, doon lang sa ating lulutuin. So ang ibig sabihin, sariwa ang ating iluluto para sa ating pamilya. Kung maitatanong ninyo, ang mga sinasabi nating indigenous vegetable ay marami. Subalit sa ating, para tayo makakonsentrate, ang Bureau of Plant Industry ay nag-focus lamang sa 10. Para matandaan, tinatawag nating MAS, TOC, PH. Ang M, malunggay, A, alugbati, S, saluyot. Ang TOC naman ay T, talinum, A, ampalaya,
L. labong, and K. kulitis. Ang pH naman, P. pako, H. himbabao. With this program, appreciation of our indigenous plants is fostered, and their sustainable use and conservation are advocated. Phytochemistry of selected plants is studied to vouch for their health-promoting qualities. Filipinos are given more options regarding plant food choice, and local industry is boosted with the development of the regional herbal products. Madami pa namang gulay at saka mga prutas dito sa Pilipinas na pwedeng aralin, di ba? O, siyempre. Kami nga ng mga estudyante ko nag-aaral ng malunggay. Ano nga ba sa malunggay? Yung mga phytochemicals na malunggay? Unang-una, carotenoids. Ang pinakamataas yung lutein, which is very good for your eyes. Ay, oo nga pala, sinasabi mo lagi yun sa akin. Hindi lang beta-carotene, pero lutein is a good one. Ano pa? Ay di phenolics, mga flavonoids, mga iba't ibang klaseng phenolic compounds meron dyan. Ano naman ang activity nitong phenolics na to? Very potent antioxidant. Oh, yeah. Mm. Eh, saan nga yung parte ng halaman maigi? Kuhanin. Sa ano yun? Sa dahon. Pero yung pods niya, meron pang tinatawag na glucosinolates. Hindi ba ang glucosinolates more sa brassicaceae, yung mga petsa? Ayun na nakakapagtaka sa malunggay, meron din siya. Talaga? Ang dami na palang ebidensya tungkol sa health-promoting qualities ng fruits and vegetables. Oo naman. Functional foods na sila kahit wala ka pang gawing processing or any fortification. Oo nga. Sige nga, what with functional foods? Meron na silang paraan ngayon na based sa color para malaman mo kung ano yung phytochemicals na nakukuha mo sa diet Aba, mo. di mas madaling matandaan. Example, Sige nga. red. Okay. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nun? Siyempre, nasa mind natin yung sa sa tomato na red. O, lycopene. Okay. Pwede rin, sigurado ka, mayroon ka ng anthocyanin sa iyong diet. And ang activity nga uli ng mga anthocyanins at lycopene. Potent antioxidant. Good. Ano pa? Yung kulay, Ano ba? kung mahilig ako sa bandang orange. Orange, beta-carotene naman. Adi, ano pa din? Ganun din, Antioxidant pa rin. antioxidant pa din. Tapos ano na nga mga diseases ang na-address nito preventively? Alam mo yung antioxidants, they are involved in almost all diseases. Like? Coronary heart diseases. Nako, madami namamatay dyan. Anti-cancer. Aging. Aging. na dapat intindihin. Pero kung ibang color, like if I go sa, ano pa ba maganda-gandang kulay? Purple. Okay, like talong, no? Ano na naman yan? Anthocyanins ulit. Anthocyanins. Very- Ang phenolics ba? Pwede bang ma-detect yung It's a kind of phenolic, yung anthocyanin. Okay. Napaka-potent na antioxidant. So marami din talaga makuha. Minsan nga pala yun ang reklamo ng mga mothers. Paano ang expensive, magastos eh. Minsan pag bumili ka lalo ng prutas at gulay. Yan. Kaya maigi. Di dapat i-encourage natin ang pagpaparami ng mga traditional fruits and vegetables. Malay natin, mas marami pa nga silang phytochemical contents kaysa yung mga fashionable at saka designer fruits and vegetables dyan. Traditional, ibig sabihin din nun yung indigenous plants Oo, natin. oo. nga eh, madami yun eh. Oh. And I think that would be good. It can promote industry para sa countryside at the same time, mas lulusog pa mga Pilipino. So dapat talaga mag-aral tayo ng mga ganitong phytochemical kasi pwede rin nating bigay na recommendation sa mga policy makers. Tama nga naman. Pwede nating maisuggest sa kanila na magpadami tayo ng mga indigenous na mga gulay at saka mga prutas. Tama. Kaya nga ba ngayon sa ating proyektong Indigenous Plants for Health and Wellness, itong gusto nating magawa para sa ikauunlad ng Pilipinas at para rin sa kalusugan ng mga Pilipino.